Hindi lang pagpapalago ng turismo at kultura ang bida ngayon dahil may bagong destinasyon na hatid ay relaxation at peace of mind. Para sa buong detalye, panoorin natin to. Maliban sa ipinagmamalaking tanawin, kultura at produktong lokal, ibinibida na rin ng Department of Tourism o DOT ang wellness tourism. Kaya marami na rin nagbubukas ng mga aesthetic and wellness clinic para makater ang dumaraming Pilipinong naghahanap ng beauty treatments, stress relief at rejuvenation programs. Ang pagpunta sa mga wellness clinic ay hindi lang para makapag-relax tayo, but also to boost our confidence at makapag-empower ng ibang tao. The most important relationship we have is the one we have with ourselves. When we learn to celebrate our journey, care for our well-being, and love ourselves deeply, then we create a life that feels meaningful, balanced, and truly fulfilling. Layunin ng DOT na palakasin ang posisyon ng bansa bilang leading health and wellness destination sa Asia. At ngayon pa lang ay nakikita na natin ang magandang resulta. Ayon sa ulat ng ahensya, noong 2024, ang medical tourism ay bumubuo na ng 23% ng kabuang health and wellness revenue. Dahil dito, pumapangatlo na ang Pilipinas sa Southeast Asia at ika-20 sa buong mundo. Ngunit kasabay ng lumalagong industriyang ito, dumarami rin ang hamon, kabilang na ang pagkalat ng mga unregistered wellness product na posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan ng publiko. These unregistered products that we see online or sold elsewhere, these are not FDA approved. So they didn't go to efficacy checks, safety checks. We don't know if these patients can have liver or kidney damage in the long run. Nakatuon ngayon ang pamahalaan sa paglikha ng seamless patient experience. Kasabay nito, ginagamit din ng gobyerno ang fiscal policy upang mas mapalago ang private sector participation sa larangan ng health tourism. Kaya katulad ng pagtangkilik natin sa ating mga tanawin at produkto, suportahan din natin ang mga nagbubukas na aesthetic and wellness center.